Chapter 1. Hating gabi na ngunit nakaupo pa rin si Savannah sa dining table na mag-isa. Third wedding anniversary nila ng asawa niya na si Stanley Ty Amora ngayong araw. Ngunit mag-uumaga na ay wala pa rin ang asawa. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone number nito pero hindi ito makontak. Napakalakas ng ulan sa labas. Nakikiayon siguro ang panahon sa agam-agam na nararamdaman niya ngayon. Tinawagan niya ang secretary nito. Pero ang sabi nito ay eksaktong alas 4 ng hapon ay nag-out na sa trabaho ang asawa niya. Ilang buwan na ang lumipas simula nang maramdaman niya ang coldness ng kanyang asawa. Matalik niya na itong kaibigan simula pa ng college sila. Nang makagraduate sila, nagpasya silang magpakasal. Yun nga lang, wala pa silang anak hanggang ngayon. Ang sabi ng doktor niya, marahil ay dahil sa sobrang stress. Stanley, asan ka na ba? Muli niya itong tinawagan pero out of reach pa rin ito. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanila ni Stanley. Mahal na mahal niya ito at balang araw ay alam niyang magkakaanak pa rin sila. Hello, mabilis niyang sinagot ang tawag sa kanyang cellphone. Savannah, alam kong nakakadistorbo ako pero meron kang dapat malaman. Bella told her. Boses pa lamang ay kilalang kilala na niya. Si Bella ay pinsan niya. Pinsan. Tanging sambit niya rito. Savannah, it's about Stanley. Hindi ba kayo okay? I mean your relationship. Is there something wrong? Wala naman. Bakit? Dahil nakita ko ang kotse niya. 2 oras na ang nakalipas. Pumasok ito sa may squatter area. Sinundan ko siya. May babaeng bumaba sa kotse niya. Akala ko ikaw yun. Pero iba pala. Nakaakbay siya sa babae habang papasok sila sa loob. Savannah, sa palagay ko may babae siya at tingin ko matagal na sila. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Baka nagkakamali ka lang, pinsan. Masyadong busy si Stanley sa company niya at hinding-hindi niya ako magagawang saktan. Sinubukan niyang maging mahinahon. Sa totoo lang ay nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ano ka ba, Savannah? Alam ko matalino ka. Mas mabuti pa na ikaw mismo ang makakita. Send ko sa iyo ang address. Mabuti na yung ikaw mismo ang pupunta. To see is to believe. Wika nito. Salamat sa concern, pinsan. Pero hindi gagawin ni Stanley ang ganyan. Hindi siya ganon. We both knew him since college, right? Walang ibang babaeng nalink sa kanya simula nang maging kami. Hay nako. Sige, ikaw ang bahala. Ang sa akin lang hanggat maaga ay putulin mo na ang relasyon nila. Ayaw kong balang araw ay tuluyan kang masasaktan. Salamat, pinsan. Natapos na ang pag-uusap nila ni Bella. Ngunit nakatulala pa rin siya at nasa tainga pa rin niya ang kamay at ang cellphone. Is it true? Baka naman. Kaibigan lamang yun ni Stanley. She trusts him. Alam niyang hindi siya lolokohin ng kanyang asawa. Pero paano kung totoo na may ibang babae ang asawa niya? Matatanggap ba niya? Kakayanin ba niya? Tumayo siya at tuluyan nang nawala ng gana. Nagluto siya ng mga paborito niyang pagkain. May wine na para sa kanila. May kandila na malapit ng matuno ngunit wala pa rin ang asawa. Happy anniversary to us, mahal ko. Naluluha niyang sambit sa kawalan. Nagpalit siya ng damit na pantulog. Kahit hindi pa man inaantok dahil sa nabalitaan ay nagising ang lahat ng kamalayan niya. Tumunog muli ang kanyang cellphone. It was Bella text message. Pinasa nito ang address na sinasabi nitong babae ni Stanley. Kinuha niya ang isang attached e-case na 4 na taon na niyang tinatago. Niyakap niya iyon. 4 na taon na rin simula nang iwan niya ang Golden Scorpion clan. Sa kauna-unahang pagkakataon, after 4 years ay binuksan niyang muli iyon. Nakita niya ang kanyang cellphone, baril at ang kanyang files. 4 na taon siyang tumigil bilang assassin dahil mas pinili niyang magkaroon ng pamilya at magkaanak na muna. She saw a picture at the Golden Scorpion clan. 10 silang babae pero ang kaklose niya dati ay sina Zarina Ty Amora, Lucy Violet, Ruby, Layla at si Taylor.
Hinawakan niya ang kanyang baril at hinimas-himas iyon. Walang nakakaalam ang tungkol sa pagiging secret assassin niya. Isa rin siyang lihim na bilyonarya. Sadyang tumigil at nag-lay low na muna siya. Nag-focus na muna siya sa company nila at kay Stanley. Bigla niyang tinuyo ang kanyang mga luha at dali-daling tinago muli ang attache case nang marinig ang mga yabag na papunta sa kwarto. Gising ka pa, love. Yes. Hinihintay kita. Saan ka pala galing? Bakit inumaga ka na? I am so sorry. Nagkaroon ng emergency meeting sa company kanina. Pero ang sabi ng sekretarya nito ay maaga itong umalis. Sino ang paniniwalaan niya? Okay. Kumain ka na ba? Yes. Busog na ako. Nalungkot siya sa narinig buhat rito. Nagluto ako ng mga favorites mo. Wika niya rito. Really? Bakit ka naman magluluto ka ng favorites ko? Oh my. Baby, I am so sorry. I forgot. Happy anniversary, my love. Niyakap niya ito at hinalikan sa lips. Isang malamig na halik galing sa kanya. Matagal na bang ganito kalamag ang halik at yakap ng asawa niya? O sadyang tanga lamang talaga siya na hindi nararamdaman ang malamig na pakikitungo nito? Hindi niya namamalayan na naluluha na siya. Please don't cry. Babawi ako, love. Nag-aalalang sambit nito. Hindi ako papasok bukas. Ay lalaan ko ang oras ko sa iyo, love. Wika nito. Tumango siya habang napapangiti at naluluha. Mahal kita. Wika niya habang yakap niya ito ng mahigpit. Wag mo na ulit gagawin sa akin ito, Stanley. Ayaw kong masaktan. Please huwag mo akong sasaktan. Sabi niya habang umiiyak. Ang boses nito ay parang nagmamakaawa sa kanya. Oo naman, love. Tipid nitong sambit. Niyakap nila ang isa't isa hanggang sila ay antukin. Ang akala ni Savannah ay makakatulog siya. Pero hindi niya magawa. Tumayo siya nang mapansin na umilo ang cellphone ni Stanley na nasa loob ng coat nito. Mahal, nasaan ka na? Si tatay. Isinugod ko sa ospital. Nawindang siya sa nabasang messages. Nakailang missed calls rin ang numerong iyon. Bagong-bago rin ang mensaheng iyon. Muling nagring ang cellphone. Sinagot niya but she didn't talk. Umiiyak ang babae sa kabilang linya. Mahal, wala na si tatay. Nasaan ka na ba? Mabilis niyang binaba ang tawag at binalik sa ang cellphone sa coat ng asawa. Wala na sa tabi niya si Stanley nang magising siya kinabukasan. Tumayo siya upang hanapin ito sa labas ngunit wala na kahit na anino nito. Kinuha niya ang cellphone niya at binuksan nang may makitang isang mensahe na galing sa asawa. Something urgent came, I need to tend to it immediately. Wag mo na akong antayin sa hapunan. Gagabihin na ako ng uwi. Take care of yourself. Nakatulala siya habang binabasa ang mensahe ng asawa. Nakalimutan nito ang pangako nito sa kanya and worst. Naalala na naman niya nang nabasa niya kagabi sa cellphone nito. Mahal, mahal ang tawag ng kung sino mang babaeng iyon sa asawa niya. At ang isiping bigla na lamang umalis si Stanley ay nakakapagpatunay ay maaaring toto o ang sinasabi ng pinsan niyang si Bella. She changed for him. Simula nang iligtas siya ni Nazarena at Lucy ay tinalikuran na niya ang pagiging assassin niya dahil gusto na niyang magkaroon ng pamilya at ng tahimik na buhay kasama si Stanley. She gave up everything for him and chose to live a normal and simple life with him. Naging plain housewife siya. Stanley is innocent. Wala itong kaalam-alam tungkol sa pagiging assassin niya. Inilihim niya ang lahat rito. Ang akala niya ay isa lamang siyang simple at maamong babae. Pero sa mundo ng mga assassin, siya si Lady Red. Matagal siyang nawala sa mundo ng mga assassin. Dahil ang akala ng mga kasamahan at ng organisasyon nila ay patay na si Lady Red. Pero nagkamali sila dahil nakaligtas siya. She opened her phone's secret map. Kagabi may ikinabit siyang device para malaman ang lokasyon ni Stanley. Sino yung makapal ang mukhang malakas ang loob na agawin ang asawa niya? She zoomed the location. Nasa isang morgue ang asawa niya. So, to the rescue pala kaagad ang magaling niyang asawa sa babae nito. Binuksan niyang muli ang secret attaché case niya at kumuha ng isang maliit na baril na may itago lamang niya sa loob ng jacket niya.
No one is gonna mess with her. Walang sino man ang makakaagaw sa mahal niyang asawa. Naligo siya at nagpalit ng damit. Nagsuot siya ng black pants, black sleeveless at black jacket. Nagsuot na rin siya ng polo at black shades. First time niyang ulit magsuot ng ganito nung nagsama na sila ni Stanley ay iniba niya ang kanyang pananamit. More ladylike siya kapag kasama ang asawa. Sa itsura niya ngayon, sino ang mag-aakalang siya si Savannah? Stanley POV. Grace. Mahal, I am very sorry. Kaagad niyang niyakap ang kanyang kasintahan nang makita itong nakatayo at umiiyak sa tabi ng kabaong ng ama. Kagabi, inumaga na sila ni Graves sa pagbabantay rito. Akala nila ay okay na ito ngunit bigla na lamang daw ulit inatake ang matanda at nabawian ng buhay. Mahal, wala na si tatay. Niyakap siyang mahigpit ng dalaga. Si Grace ay 19 years old. Nakilala niya ang dalagita nang minsan ay imbitahan siya ng kanyang mga kaibigan na sina Joseph at Yahuwah sa isang bar. Waitress ito sa naturang bar at sa unang kita pa lamang niya sa dalaga ay nabighani na kaagad siya sa maamong mukha nito. Lalo na noong nakausap niya ang dalaga ay nabighani rin siya sa malambing na boses nito. Kaya simula noon ay palagi na niyang pinupuntahan ang dalagita sa bar hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sarili na nahulog na rito. At isang gabi nang ihatid niya ito sa bahay ay sinagot na kaagad siya ng dalaga. 3 buwan na ang lumipas simula nang maging silang dalawa ni Grace. Pero wala itong kaalam-alam sa totoong estado niya sa buhay. Inosente ito na isa siyang bilyonaryo at may asawa na. Mahal niya ang asawa niya pero sa ngayon ay mas lamang ang nararamdaman niya kay Grace. Parang nakakaramdam siya ng excitement sa tuwing makakasama at makikita ito. Ilang beses na ring may nangyari sa kanilang dalawa at aminado siyang napapabayaan na niya si Savannah. Ang asawa niya, naaawa siya rito pero hindi niya pwedeng iwasan si Grace. Lalo na at naibigay na nito sa kanya ang ining-atang puri nito. Umupo sila sa mahabang silya. Hindi na kasi iuuwi sa bahay ang bangkay ng ama ni Grace. Siya ang gumastos sa hospital at hanggang sa bayad ng pagpapalibing ng ama ng kasintahan. Ang alam ng dalaga ay nagtatrabaho siya sa isang napakalaking kumpanya. Marami siyang plano para sa dalaga. Gusto niyang pag-aralin ito. Bumili ng bahay at lupa para sa pamilya nito upang hindi na magsiksikan pa ang mga kapatid at nanay nito sa maliit na bahay sa squatter. Sa ika-4 na buwang monthsary nila ay ibibigay na niya ang surprise niya rito. Nagpatayo siya ng isang cafeteria. Mahilig mag-bake ng mga desserts ang dalaga at pangarap talaga nitong magkaroon ng cafeteria balang araw. Para mapasaya niya ito sa monthsary nila ay susurpresahin niya ang kanyang kasintahan. Si Stanley ay 28 taong gulang, habang si Savannah ang kanyang asawa ay 25. Magkasintahan na sila ni Savannah simula pa noong college sila. Pero naghiwalay sila ng ilang taon ngunit nang magkita sila ulit ay kaagad naman silang nagbalikan at kaagad rin niyang pinakasalan si Savannah. Si Savannah ay parang goddess. She got perfect body at matalino rin ito. Pero siya lamang talaga ang may problema. Nahulog siya sa isang batang-batang dalagita at ngayon nga ay nakatali na siya sa 2 babaeng parehong mahalaga sa kanya. Mahal, huwag mo akong iwan ngayong gabi please. Kailangan kita. Naluluhang sambit ng dalaga habang yakap-yakap pa rin siya. Nagmamakaawa ang mukha nito, begging him to stay. Yes mahal, sasamahan kita, hindi kita pababayaan. Sambit niya rito. Hindi pa siya handang sabihin kay Grace na may asawa na siya. Natatakot siya na baka bigla siyang iwan ni Grace. Salamat Maha, I love you so much. Ang sakit talaga ng pagkawala ni tatay. Ayaw kong makaramdam ng ganito mahal. Ayaw kong masaktan. Ayaw kong may nawawala sa buhay ko. Hindi ko kakayanin. Stanley, huwag mo akong ipagpapalit ha. Ay pangako mo na ako lang ang mahal mo. Okay, wika nito. Napalunok siya at pinagmasdan ang maamong mukha nito na parang isang angel na bumaba sa kalangitan. Yes, Grace.
Hindi kita iiwan dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang, wala ng iba. Pautal niyang sambit habang niyayakap ang luhaang babae. Savannah POV. Gustong sumabog ng puso niya habang pinagmamasdan mula sa malayo ang dalawang tong magkayakap. So, there she is. Ang babaeng sinasabi ni Bella na nakita nitong kasama ang asawa niya at ang mismong babaeng tinatawagang mahal ni Stanley. Parang pinipiga at unti-unting tinuturok ang puso niya sa sandaling iyon. Stanley, ano ba ang ginawa ko sa'yo? Ano ba ang kulang sa akin at nakuha mo pang mambabae? Sigaw niya sa kanyang isipan sa oras na iyon. Hindi niya kayang makita sa ganang ayos ang asawa niya at ang babae nito. May natitira pa namang kaunting respeto sa pagkatao niya kaya pinasya na muna niyang lumabas sa lugar na iyon. Pagpasok niya ng kotse niya ay hindi na niya napigilan na umiyak. Hinampas niya ng paulit-ulit ang manibela ng kotse niya. Hindi niya maiwasang hindi sumigaw upang makawala ang matinding sakit na nararamdaman niya sa sandaling iyon. Hindi niya maipaliwanag kung gaano kasakit at kahapdi ang nararamdaman niya sa oras na iyon. Para siyang unti-unting sinasakal. Hindi niya lubos akalaing magagawa ng asawa niya ang labis siyang saktan. Anibersaryo pa naman nila kahapon pero puro sakit ang tanging naramdaman niya. Iniisip kaya siya sa sandaling ito ni Stanley. Sa tuwing niyayakap niya ang babae na iyon. Naiisip ba nito na may babaeng nasasaktan? Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dialed ng number. Hello, masyado pa akong maraming ginagawa. Tatawagan na lang kita kapag may bakanteng oras na ako. Seryosong sambit ng asawa niya sa kabilang linya. Binato niya ang kanyang cellphone. Hindi na niya mapigil ang humagulgol. 3 taon na tayong kasal, Stanley. Ipinagpalit mo ako sa babaeng bago mo lang nakilala. Mabilis niyang pinaandar ang kotseng sakay niya. Hindi niya pansin na napakatulan na ng takbo niya pero alam niya kung saan siya tatango ngayon. Sa itaas ng burol, kung saan lagi niyang tinatambayan. Alam ng mga kaibigan niya ang paborito niyang tambayan. Isa itong burol na napapalibutan ng malalaking puno. Isang kagubatan na wala pang sino man ang nakakapunta. 2 oras ang binyahe niya patungo sa lugar na iyon. Tanaw niya ang naglalakihang mga puno sa ibaba ng burol. Napakainit ng sikat ng araw ngunit sa burol na iyon ay parang sobrang lamig na parang nasa Baguio lamang siya dahil natatakan iyon at napapaligiran ng malalaking punong kahoy. Ngayong alam na niya, hanggang kailan siya kakapit sa pagmamahal niya sa asawa. Lalaban pa ba siya? Siyempre naman mas matagal na sila ni Stanley at siya ang legal na asawa nito kaya dapat lamang siyang lumaban. She loves him so much. Ito lamang ang tanging lalaking natutunan niyang mahalin. Binunot niya ang kanyang baril na nakatago sa loob ng jacket niya. Ikinasa niya iyon at walang habas na pinagbabaril ang mga malalaking puno sa ibaba. Gusto niyang ilabas ang lahat ng hinanakit niya. Ang sakit at hapdi na dala ng pagtataksil ng asawa niya. Mahal, ang tawagan ng dalawa. Tinagalog lamang ang tawagan nilang mag-asawa. Sige, ilabas mo lang iyan. Take my gun. Kulang pa ang mga balang itinanim sa mga punong iyon. Naibsan na ba yang sakit na nararamdaman mo? Lumingon siya sa taong nagsalita sa likuran niya at tinutukan niya Aiden ng baril. Taylor, ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya sa isa sa mga kaibigan niyang si Taylor. Isa rin itong magaling na assassins na kasama nila sa Golden Scorpion Clan. Ang Golden Scorpion Clan ay binubuo ng mga magagaling na assassins na pinapadala sa iba't ibang bansa para sa Top Gun missions. Matagal na siyang hindi nakabalik. Hinayaan na lamang niyang isipin ng organisasyon na patay na siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinuha siya at ang pamilya niya ng isa sa mga sikretong mafia general ng bansa. Ginamit nito ang pamilya niya upang gawin ang isang misyon ngunit hindi natuloy dahil tinulungan siya ni Nazarena at Lucy. They freed her from the general. May inabot si Taylor sa kanyang isang black card. Siguro ito na ang oras para muli kang bumalik. Lahat sila hinihintay si Lady Red. Umiling siya. Hindi ko kaya, Taylor. At alam ko na alam mo kung bakit hindi pwede. Aniya sa kaibigan.
Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo ay gugustuhin mo pa rin ba na maging isang mabuting asawa sa kanya? Wake up, Savannah. May iba na siya. 3 buwan ko na siyang sinusundan. At sa loob ng 3 buwan na iyon, I saw them together. Every day. Gusto mong malaman ang lahat. Kunin mo ito. May ibinigay ito sa kanyang isang puting card. Pangalan yun ng isang bar. Kinuha niya ang card na iyon at inilagay sa bulsa niya. Hindi na ako babalik, Taylor. Siya ang pinili ko. Dahil mahal ko siya. Ayaw ko nang buhayin pa ang nakaraan ko. Wika niya. Sige. Pero kapag dumating ang araw na tuluyan ka nang masasaktan. Just press this. Iniwan nito ang black card sa malaking bato na nasa tabi nito. I think that will be useless dahil gagawin ko ang lahat para balikan ako ng asawa ko. Ako ang una niyang minahal at ako rin ang huli niyang mamahalin at hindi ang babaeng iyon. I will kill her. Galit niyang sambit. Bago mo gawin yan, Savannah. Pag-isipan mong mabuti. Baka tuluyan kang kasusuklaman ni Stanley kapag ginawa mo iyon. Makahulugang sambit ni Taylor sa kanya. Umiling siya at hindi na pinansin pa si Taylor. She will try to gain back his love again. She will try to persuade him back. Bibigyan niya ng chance si Stanley. Kailangan nitong iwan ang kabit nito bago pa siya tuluyang mawawala sa sarili at baka magagawa niyang burahin ang babaeng iyon sa mundo. Umuwi siya pagkatapos niyang magwala sa burol na iyon. Inayos niya ang kanyang sarili. Itatago na muna niya ang pagiging assassin niya sa harap ng mga taong nagkasala sa kanya. Kapag patuloy pa rin siyang dudurugin at pasasakitan ay saka na niya ilalabas ang tunay niyang pagkatao na nagtatago sa isang maamong mukha niya. Susubukan niyang pigilan ang sarili. Kung nais niyang patayin ang babaeng iyon ay walang kahirap-hirap niyang magagawa iyon. Kapag hindi ito makikipaghiwalay sa asawa niya, siya na ang magpapahiwalay sa mga ito. Hinubad niya ang lahat ng kanyang damit, at nagbabad sa mainit na bathtub. Susubukan niyang mag-relax. Kailangan niyang ikontrol ang galit niya. She will act as an angel kahit na gustong-gusto na niyang pumatay ng tao. Nag-init na ang dugo niya. Nangangati na ang kanyang mga kamay. Tumayo siya at binyanlawan na ang kanyang sarili. At saka kinuha na ang robe na nakasabit sa gilid ng pinto. Nakarinig siya ng yabag na papasok sa kwarto niya. Nakita niya ang kanyang asawa. Mukhang pagod na pagod ito. Nilapitan niya ito at pinulupot ang braso sa leeg nito. She kissed him intensely. Wala itong imik habang hinahalikan niya ito sa bibig. Kahit na tinutusok ang kanyang puso sa ginawa nito at pilit pa rin niyang tinuturuan ang sarili na maging matapang. At subukang kunin muli at ihatag pabalik ang pag-ibig nito para sa kanya. Love, I miss you. Malambing niyang sambit sa asawa. Inabot niya ang belt nito at sinubukang tanggalan pero pinigilan siya ni Stanley. Baby. I am so tired. Wika ng kanyang asawa. Sandali lang naman, love. Miss na kita, please. Sabing pagod ako, Savannah. Bahagya siya nitong itinulak sa kama at muntika na siyang mabuwal. Sige, love. Magpahinga ka na. Malungkot niyang sambit. Ikaw ba ang pagod, love, o ang puso mo ang pagod ng mahalin ako? Malungkot niyang tinitigan ang asawa habang nakadapa ito ngayon sa kama. Ilang gabi na rin itong palaging puyat. Siguro sa pag-aasikaso sa kasintahan nito. Kinabukasan. Sige, mahal, ihahatid kita mamaya sa bar. Just wait for me, okay? I love you, Grace. Sagot ni Stanley sa kausap na babae sa kanyang sipi. Kasama niya ngayon sa office niya sina Joseph at Joshua na pawang mga CEO rin ng mga namamayagpag na companies sa Asia. Nakakunot ang noo ang mga ito habang nakikinig sa usapan nila ni Grace. Seryoso ka, Stanley. Sineryoso mo ang babaeng iyon sa bar. Matagal na yun. It's about 2 or 3 months since you met. Huwag mong sabihin. Nakaawang ang bibig na tanong ni Joseph sa kanya nang ibinaba na niya ang kanyang sipi. The 3 of them are best of friends since college kaya wala silang inililihim sa isa't isa. Tumango siya rito. I don't know why and how. Pero tinamaan ako, bro. Tanging sagot niya. Loko ka. May asawa ka na, Stanley.
Habang maaga pa putulin mo na yang relasyon mo sa babaeng iyon. May asawa ka na. Think of Savannah. She is a total package already bro. Huwag mo namang sayangin. Dagdag pa ni Joshua. Pareho silang mahalaga sa akin. Pareho ko silang mahal. Seryoso niyang sambit. Loko mo bro. Isa ka sa pinakamatalinong businessman. Isa kang Tay Amora pero hindi mo man lang naisip ang tungkol dyan sa babae mo. Mahal mo na kaagad. 3 months. Seriously, let her go. Focus on your wife. Someday, malalaman iyan ng asawa mo. Gusto mo bang magkakaproblema kayo ni Savannah? Mahabang salaysay ni Joseph. Sa boses nito ay tila naiinis na ito sa nalaman mula sa kaibigan. Aayusin ko ito bro. Tanging sambit niya sa dalawa. Dapat lang bro. Isa lang dapat ang piliin mo sa kanila. But I suggest, go back to your wife. Matagal na kayong nagsasama and I think lost lamang ang nararamdaman mo kay Grace. Wika naman ni Joshua, I will let her go kapag kaya ko na. For now hindi pa. Tinitimbang ko pa ang nararamdaman ko. Sagot niya rito, basta we warned you already. Ang sa amin lang, may asawa kang tao. May maagrabyado kapag nambabae ka. Dagdag pa ni Joseph. Napailing na lamang siya sa mga ito. Hindi nga rin niya naiintindihan ang kanyang sarili kung bakit gustong-gusto niyang protektahan si Grace. Naalala niya noong unang gabi niyang nakilala ang babae sa bar. May nagtangkang bastyusan ang babae at siya ang nagligtas sa dalagita sa gabing iyon. He was drowned by her looks, lalong-lalo na ang mga mata nito at mga makakapal na pilik mata nito. Natural ang ganda ni Grace and he admits that in just a glance at her ay nabighani na siya sa ganda ng dalagita. Since then, gabi-gabi na niyang binibisita ang babae sa bar. Hatid sundo niya ito hanggang sa naging silang dalawa na. Feeling niya ay bumalik siya noong high school siya na kinikilig kapag nakikita at nakakasama ang kanyang crush. Samantala, alas 8 na ng gabi nang dumating si Save Amna sa bar na tinutukoy ni Taylor. It's an exclusive bar for VIP. No wonder nahanap ng babae ang kanyang araw. Bumalik na ang babae sa pagtatrabaho nito sa bar after 2 weeks. 2 linggo na ring balik sa dating gawi ang asawa niya. Mag-uumaga na ito kung umuwi sa bahay nila, leaving her so cold, alone and missing him. She tried to reason out. Para ibaling ang atensyon nito ngunit matigas ito. Hindi pa rin nito nilulubayan ang babae nito. Napakalamig na aircon ang sumalubong sa kanya sa loob ng bar. May mga VIP rooms sa taas habang sa baba naman ay may mga lamesa at upuan. At sa gitna ay may elevated dance floor na may railings sa bawat sulok. Nilaibat niya ang kanyang mga mata sa paligid. He is somewhere out there in one of the private rooms of the bar. Ang sakit naman isipin na ito na ang palaging tambayan ng asawa niya. He changed because of that woman. Dati, he would always go home early para makasama siya nito every dinner kasi yun na nga lang ang time na nagsasama sila. But this past few months, palagi na lamang siyang mag-isang kumakain. How could he leave her alone just like that? Wala naman itong kaalam-alam na nagdududa siya because she is good at hiding jealousy. They were trained to keep emotions. To keep their tears. Hi, ma'am, may order na po ba sila? Isang malambing na boses ang narinig niyang nagsalita sa tabi ni Eva. Muntikan na niya itong hindi mapansin dahil sa kanyang pag-iisip ng malalim. It was here, the woman na kinababaliwan ni Stanley. Matamis itong ngumiti and her eyes is so enticing. Magandang babae ito. She looks so young. She wears a denim skirt and a white crop top. Nakaboots in ito na talagang nakakaakit tingnan. Wala pa miss. What's your name by the way? Tanong niya rito. Grace po. Sagot nito. Just a bucket of light beer. Wika niya sa babae. Trip niyang uminom ngayon. Siguro kapag nolasing na siya ay makakalimutan na niya ang sakit at pait na ginagawa ni Stanley ngayon. Bakit nga ba hindi niya ginawa ito dati pa? Sa mga movies nga kapag broken ang isang tao dinadaan sa alak para makalimot. This will also help her fall asleep soundly.
Ilang gabi na nga ba siyang hindi nakakatulog ng mabuti? Noted, ma'am. Sagot nito sa kanya. So that's the girl he is obsessed with now. Maganda ito. Maganda naman siya. She is also blessed with a perfect-shaped body, pero ano ang wala siya na mayroon sa babaeng iyon? Is she a boring wife? Mali nga ba na pinili niyang maging isang housewife? Maybe, she should be managing her father's company. Siguro, papel na lamang ang hawak niya bilang asawa ni Stanley. Inuuwian siya nito dahil siya ang legal na asawa. 6 na bote ang laman ng bucket at kasalukuyang nakatatlo na siya. Hindi niya alintana ang mapait na lasa ng beer dahil mas mapait pa ang pakiramdam niya ngayon sa babaeng sanhi ng pagbabago ni Stanley. Lahat ba ng mag-asawa ay nakakaranas ng ganito? Paano na-surpass ng mga babaeng niloko ang asawa? What did they do? Did they choose to stay and endure the pain or just move on away from the people who hurt them? Their house is so silent. Hindi na kagaya ng dati na masaya ang aura ng bawat sulok. Oo nga, bakit hindi niya gagayahin ang asawa niya, diba? Bakit uuwi siya sa bahay and sit there waiting for him all night? So tonight, she will be enjoying herself. Kailangan niyang maibsan ang ginawang pagtataksil ng asawa niya. Ewan niya, kung ang espiritu ba ng alak ang dahilan kung bakit siya ganito mag-isip ngayon. She drank the last drop of beer in the bottle. Naghahanap pa siya pero hindi na niya kaya. The surroundings is moving in front of her. Baka nga anumang oras ay masusuka na siya. But she still managed to sit there and watch that woman walking around and talking to different people. Maybe Stanley is occupying one of the VIP rooms up there. Umakyat siya sa itaas. Bawal man pero hindi siya nagpahalatang may hinahanap siya. Then, parang sinagot na kaagad ang tanong niya nang makita ang babaeng waitress na papasok sa isang VIP room. Sinundan niya ito sa likuran, trying to look relaxed and cool even though her heart is pumping rapidly. Para siyang nasa isang mission ngayon. Pero sa lahat ata ng mission niya ay ito ang pinakamahirap. Her mission as of this time is to be ready to see things that might crush her heart. Things that might turn her life apart. Pero kailangan niyang makita kahit na lahat na ng mga signs ng pangangaliwa ay nakita na niya sa asawa. Hinarang niya ang kanyang kamay sa pinto para hindi iyon tuluyang sasara. Nakita niya si Stanley na nakaupo sa couch. Lumapit ang babae rito. May inilapag ito sa lamesang nasa harapan ng asawa niya at umupo ito sa tabi ni Stanley. He smiled at the woman as he saw her. Something that he don't recently observe from him whenever she is with him. Stanley, nakuha na ba niya ang puso mo? Sigaw niya sa kaniiyang isipan. She wanted to cry but she can't. Ewan nga ba niya kung bakit ngayon pa lamang ay nakaramdam na siya ng pagkatalo. Nakaramdam siya ng panghihina, tila ba nag-init ang katawan niya. Parang lalagnatin siya sa oras na iyon. Papasok sana siya sa loob ngunit nakita niya ang babaeng tumayong muli at naglakad patungo sa pinto. Patungo sa kanyang direksyon. She hurriedly hid from her. Narinig pa niyang babalikan lamang nito ang asawa niya. Sinundan niya ang babae sa likuran habang naglalakad ito. Hi sexy, can I take you out? Napahinto ang babae sa paglalakad nang makita ang dalawang lalaking humarang rito. Mabilis siyang nagtago sa gilid at pinagmasdan ang babae. Bakit niya ito tutulungan? Hahayaan niyang bastyusin ito ng mga kalalakihan. She deserves it. Sorry po. Hindi po ako bayarang babae. I am a waitress here at alam niyo naman po siguro ang rules ng bar na ito, hindi po ba? Dinig niyang wika nito. Lumapit ang dalawang lalaki sa babae at sinubukang hawakan ang balakang nito pero hindi nagwagi ang dalawa. Don't you ever touch her again or else maghahiram kayo ng mukha sa aso. She is mine. She is my fiancé at papatayin ko kung sino man ang hahawak sa mahal ko. Namilipit sa sakit ang isang lalaki nang bigla itong hinawakan ni Stanley at pinilipit ang braso nito. Tila ba natauhan rin ang isang lalaki nang makita si Stanley. Definitely, tanyag ang asawa niya bilang CEO at kilala ang pamilya nito.
Sino ang hindi makakakilala rito dahil isa itong Thai Amora? The Thai Amora established different businesses in the country. Did those bastards hurt you? Nag-aalalang tanong ni Stanley sa babae. He kissed her forehead, lips, cheeks and nose. Napasandal siya sa pader at dahan-daang napaupo sa sahig habang walang habas ang pagpatak ng kanyang mga luha. Is it time to confront them now? Paano kung harap-harapan ipapamukha ni Stanley na mas mahal niya ang babae niya kaysa sa kanya na asawa? Makakaya ba niya? Hindi ata niya kayang marinig mula sa bibig nito na mas mahal nito ang babaeng pinagtanggol nito. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang nakaupo sa gilid ng pader. Basta ang alam niya ay napakasakit ang natunghayan niya kanina. Siya ang asawa ngunit hindi siya nakaranas na ipagtanggol ni Stanley. He is one of the ruthless billionaire. Napakasuplado kahit sa mga own staffs nito sa company pero kanina. He lowered down his ego para patulan ang mga taong gustong apihin at bastyusan ang babae nito. She felt worthless this time. Who is she now sa buhay ng asawa? Asawa sa papel. Asawang pang-display lamang na parang palamuting iiwan sa loob ng mansyon. She gasped for air. Nahihirapan siyang huminga dahil hindi na niya napigil ang humikbi. Malalampasan kaya niya ang pangyayaring ito. Tumayo siya kahit na nahihilo siya. Pakiramdam niya ay nilalagnan siya. Is this because of stress? Durog na durog ang puso niya. Awang-awa siya sa sarili. She felt as if she is the most ugliest wife in the world tonight. The hate. She is so sick now in an instant. Savannah, what's wrong with you? Are you okay? Hindi na naituloy ni Joseph ang tanong nito sa kanya nang makita ang itsura niya. Bawat sulok ng bar at bawat lamesang dinadaanan niya ay nababangga niya. Ngayon lamang siya ulit nolasing at nilanat ng ganito. Mas maigi pa sigurong mamamatay na siya. Joseph is Stanley's best friend. I am okay. Sambit niya pero hindi na niya nakayanan at napasubsob na siya sa mga bisig ni Joseph. What the? Dinig niyang mura nito habang inaakay siya papunta sa kotse nito na nasa parking area. Dinaman nito ang noo niya. You are so hot. Nilalagnat ka, Savannah. Where is Stanley? Magkasama ba kayo rito? Tanong nito sa kaniya. Umiling siya. Mag-isa lang ako. Sagot niya habang sapo ang noo niya. Kailangan ko lang magpahinga, pwede ba akong matulog dito? Wika niya sa lalaki at ipinikit na ang kanyang mga mata. Ang init na nararamdaman niya sa katawan niya ay pinapahina siya. Pero mas masakit pa rin ang puso niya kaysa sa lagnat na nararamdaman niya ngayon. Hey, nasaan ka ba sa ganitong oras? Wala ka pa sa bahay. Well man, your wife is in my car sleeping. Mabuti na nga lang nakita ko siya. She is so drunk at ang taas ng lagnat ni Savannah. Hayop ka. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Have you even tried checking out on her? Mura ni Joseph kay Stanley nang tawagan niya ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating si Stanley. Binuksan nito ang pinto sa passenger seat at nakita ang asawang mahimbing na natutulog. Binuhat nito ang babae at inilipat sa kotse niya. Hindi niya alintana ang malarosaryong mura ng kaibigang si Joseph. Nagpaalam at nagpasalamat na lamang siya rito dahil alam niyang siya naman talaga ang may kasalanan. It's already 11 in the evening. Hinatid pa niya sa bahay si Grace dahil tapos na ang shift nito sa bar. Tinatahak na niya ang daan pa uwi when Joseph called him. Nataranta siyang bumalik sa bar kung saan sila galing kanina. Why is she in that bar alone? Nagkataon nga lang ba o may alam na ito tungkol sa kanilang dalawa ni Grace? Dinaman niya ang noo nito gamit ang likod ng palad niya. Napamura siya. Ang taas ng lagnat ni Savannah. May mga sinasabi ito pero hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito. Pinabilis niya ang pagtakbo ng kanyang sasakyan. Nang dumating sa bahay ay binuhat niya ang asawa at diretsyong nagtungo sa kwarto nila at inihiga ito. Kumuha siya ng towel at hinilamos sa katawan ni Savannah. Pinalitan rin niya ang damit nito. Nang makitang presko na ang asawa ay siya naman ang nagbihis, then he lied down by her side. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Ang mukha ng babaeng una niyang minahal.
Hindi niya maintindihan ang sarili. He can't let them both go. Ayaw niyang may mawala kahit na isa sa dalawa. He loves them both pero hindi niya pa sigurado kung sino nga ang mas matimbang. I am so sorry, love. Patawarin mo ako. Sambit niya habang hinihimas ang mukha nito. Bakit nga ba niya nagawang magmahal ng iba? Seeing her like this breaks his heart. Pipaikit na sana siya nang maramdaman ang mahigpit na yakap ng asawa. Stanley, love, thank you at umuwi ka na. Please, don't leave. Dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa tabi ko. I need you, Stanley. Humihikbing sambit ng asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit. May konsensya pa pala siya dahil nasasaktan din siya para sa asawa niya. He just can't help also but to fall for Grace. Come on, love, you need to rest. I will be here. I will never leave, love. Sagot niya rito. Thank you, love. Nakapikit na sambit ni Savannah. He glanced at her face and looked at the tears rolling down her face. Pinahid niya iyon at hinalikan ang pisngi nito. Matulog ka na, love. Sambit niya at niyakap ito ulit ng mas mahigpit. He is torn between his wife and mistress. He can't imagine losing one of them. Nakikinig siya sa mga payo ng mga kaibigan niya pero hindi niya sinusunod ang mga ito. But rest assured, someday his real feelings will reveal. Kahit siya ay naguguluhan at naiipit rin dahil nagmahal rin lang naman siya ng dalawa. Someday, may masasaktan pero dapat ring may pipiliin siya sa pagitan ng dalawa. Nakita niya ang pag-ilaw ng kanyang cellphone. Tumayo siya at tiningan ang mga bagong messages na dumating. May password ang cellphone niya kaya kampante siyang hindi mababasa ng asawa ang mga messages nila ni Grace. Alam naman niyang hindi nagbabasa ng messages si Savannah. She really trusts him kagaya na lamang ng pagtitiwala niya rito. Tiningan niya muna ang asawa sa higaan bago sagutin ang tawag ni Grace. Tumawag ito dahil hindi ata siya naka-reply kaagad kanina. Yes, mahal. Kaka-rating ko lang sa bahay. Good night too. I love you. I'll be busy this week dahil pinasama ako ng boss ko sa out-of-town trip niya, ha. Don't worry. May pasalubong ka naman from me, mahal. Trust me. Ikaw lang ang palaging laman ng isip at puso ko. Ibinaba niya ang kanyang phone pagkatapos kausapin si Grace. This week ay aalagaan na muna niya ang asawa niya. Kailangan siya ng asawa niya ngayon. At ang oras niya, 3 months na silang hindi nagsasama. Ibibigay niya ang buong oras at panahon niya dito. Babawi siya kay Savannah. Sa kabilang banda, lihim na nakikinig si Savannah sa usapan ni Stanley at ng babae nito. Lihim siyang humahagulgol, hanggang kailan niya titiisin ang ginagawa ng kanyang asawa. Naalimpungatan si Savannah at naramdaman ang yakap ni Stanley sa kanya. Naramdaman niya ang kamay nito. Matagal na rin niyang hindi naramdaman ang mainit na yakap ni Stanley sa kanya. Ang maramdaman ang mainit na yakap ni Stanley ngayong gabi ay parang unti-unti na siyang gumagaling. Sana, ma-realize niya ngayong gabi ang kahalagahan niya. Sana natimbang na ni Stanley ang tunay niyang halaga sa buhay nito. Are you okay, love? Do you need something? Tanong ni Stanley sa kanya. Naramdaman siguro nito ang bahagya niyang paghima sa braso nitong nakaakap sa katawan niya. Wala, love. Masaya lang ako kasi andito ka. Ikaw ang kailangan ko. Mahal na mahal kita, Stanley. Humarap kang sa akin, love. Utos nito. Humarap siya sa asawa at tinitigan ang malamayan nitong mga mata. Maingat nitong idinampi ang bibig sa bibig niya. Dama niya ang init ng halik ng asawa sa sandaling iyon. Napapikit siya. Gusto niyang damahin ang halik nito. Ang halik na hinahanap-hanap gabi-gabi. Sana nga, Stanley, tuluyan ka nang bumalik sa akin. Dapat masaya siya. Pero bakit ang bawat dampi ng mga halik ni Stanley ay parang tinik na bumabaon sa bibig niya? Bakit napapaluha siya? Malamig nga ba ang dating ng mga halik at haplos ng asawa niya? She felt him on her top still kissing her. She looks at his face but his eyes are all closed while kissing her. Bahala na. His kisses are gold para sa kanya. And she can't let this moment slip away.
Bumaba ang halik ni Stanley sa kanyang leeg. Pababa sa kanyang dibdib na tanging manipis na nighties lamang ang suot. Itinaas ni Stanley ang nighties niya at muli itong sumubsob upang dumid sa kanya. Napaungol siya. Hinubad nito ang boxer shorts niya at isinunod naman nito ang shorts at panty niya. Stanley. Sambit niya ng tuluyan nang ipinasok ni Stanley ang kahabaan nito sa loob ng butas. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang ginagawa ng asawa niya. "Oh Stanley." Hindi niya mapigilan ang sariling sambitin ang pangalan ni Stanley. Halos sumigaw siya sa sarap ng ginagawa nito. She really missed him so badly. Parang ang tagal na nilang hindi ginawa ito. Parang matagal na silang hindi nagsiping dahil sa ibang klaseng sarap na tila ngayon lamang niya naramdaman. Nakapikit pa rin si Stanley habang gumalaw sa ibabaw. Kagat-labi ito ngayon habang patuloy pa rin sa ginagawa. "Love, look at me." Sambit niya nang maramdamang malapit na siya. Parang natauhan na rin ang kanyang asawa nang marinig ang sinabi niya. Binuksan niya ang mga mata niya at yumuko para halikan siya. Hanggang sa sabay nilang marating ang rurok. Hinihingal silang dalawa nang matapos ang kanilang pagniig. Niyakap niya ito at tinakpan ng blanket ang kanilang hubad na katawan. Hanggang sa makatulog sila. Wala ang kanyang asawa nang magising siya kinabukasan. Muli na naman siyang nakadama ng lungkot. Marahil ay maaga na namang umalis si Stanley. Naalala niya ang nangyari sa kanila kagabi. May sumilay na ngiti sa kanyang bibig nang maalala ang mainit na tagpo nila kagabi. Narinig niya ang cellphone ni Stanley. Vibrating from his pants pocket. Mabilis niya iyong kinuha and it's the same number who called him. Si Grace. Ang nakasave na pangalan nito sa cellphone ay kliyente. So, nandito pa marahil sa mansyon nila si Stanley. Pinatay niya ang cellphone ni Stanley para ito na naman ang mainis ngayon. Tumayo siya at naghilamos at nag-toothbrush na muna bago lumabas ng kwarto. "Good morning, love." Nabigla pa siya nang marinig ang boses ng asawa mula sa kitchen. Kakahubad lamang nito ng apron at inaayos ang dining table nang makalapit na siya rito. Hinalikan niya ang asawa nang makalapit siya. Nakakapanibago pero ayaw niyang sirain ang magandang umaga na ito lalo na at milagrong hindi pumasok ng maaga ang kanyang asawa at pinagluto pa siya nito ng masarap na almusal. "Hindi ka pumasok?" Tanong niya rito nang makaupo na siya sa upuan na hinayla nito para sa kanya. "No. Napagdesisyonan ko na samahan ka dito sa bahay, love." Lumapit ang asawa niya sa kanya at hinawakan ang magkabila niyang kamay. "Babawi ako sa'yo. Alam kong nagkasakit ka dahil sa akin. Patawarin mo sana ako, love." She smiled sweetly while looking in his eyes. "Salamat, love. Sobrang napasaya mo ako." Ito na nga ba ang simula na muli silang magkaayos ni Stanley? Babalik na ba ito ulit sa kanya? Pero ano ang narinig niya kagabi? Hindi ba't narinig niya ang pag-uusap nito ang nang babaeng iyon? Is she gonna trust him again this time? O baka mas masasaktan lamang siya? Pagkatapos natin mag-almusal, samahan mo muna ako sa mall, love. Meron akong lunch meeting sa client ko. Gusto ko nandoon ka. Wika nito. And that's if kung magaling ka na. Assure, love. Magaling na ako. Napagod lang siguro ako kagabi kaya nilanat. Sambit niya. Mabuti naman. Next time huwag ka nang maglasing. Ano nga pala ang ginagawa mo sa bar na iyon? Tanong nito. Dumaan lang ako then. Nakita ko kasi yung kaibigan ko dun. Ganun ba? Next time, don't drink if you can't handle it. Paalala nito. Yes, love. Iyon na ang huli. Madin niyang sambit. Iyon na ang huli kasi nandito ka na at ako na ulit ang mahal mo. Love, gusto niya itong isiga ng malakas. Sa kaloob-looban niya ay napakasaya niya. Sana, ito ay isang magandang simula sa kanilang dalawa. Sila lang naman talagang dalawa ang dapat na magmahalan. Nagsumpaan silang dalawa sa harap ng altar ng simbahan na mamahalin ang isa't isa ng panghabang buhay. Sana, hindi na siya muling masasaktan dahil wala na siyang mahihiling pa kundi ang manatili sa tabi ng asawa niya. Ang mga kaibigan niyang assassin ay puro matatapang.
Pero ang pinakakahinaan niya ay ang kanyang puso. Zarina, Lucy and Taylor, silang tatlo ang pinaka-strong sa kanila. If you love them, then they will love you back. Kung sasabihin mong ayaw mo sa kanila, they will still stand tall and never beg for love. Sana ay ganun rin siya. Pero hindi. Matapang siya sa mga mission niya pero si Stanley Ty Amora ang kahinaan niya. Hindi niya kayang mabuhay nang wala si Stanley. Matagal na panahon niyang minahal si Stanley. Mas nauna pa niyang minahal ang lalaki bago pa man siya naging isang assassin. Magkahawak kamay sila ni Stanley habang papasok sa mall patungo sa sinasabi nitong VIP resto kung saan gaganapin ang lunch meeting nito kasama ang isang napaka-maimpluwensyang kliyente. Wala pa ang sinasabing kliyente ni Stanley kaya umupo na muna sila at nagsimula na itong umorder ng pagkain. Anyway, maaga sila ng 30 minutos sa lugar. Umiilaw ang cellphone nito sa ibabaw ng lamesa. Sadyang matalas ang kanyang mga mata kaya nakita niya kung sino ang tumatawag. Obviously ang babae nito. Why won't you answer your phone, love? Kanina pa tawag ng tawag yan. Wika niya sa asawa. Gusto lamang niyang makita ang reaksyon nito. Never mind. Hindi naman importante. Matipid nitong sambit. Then she saw him pressing the cancel button of his phone. Well, if he is so genuine enough to tell her that, then she's happy. Hinawakan nito ang isa niyang kamay at dinala sa bibig nito upang dampian ng halik sa lips. Wala ka bang o-orderin, love? Tanong nito. Wala na. Ikaw na ang bahala. Sagot niya. After 10 minutes, dumating na ang client ni Stanley. Tumayo silang dalawa at nakipagkamay sa lalaki. Mr. Lawis, I want you to meet my wife Savannah Smith. Honey, this is Mr. James Lawis, the owner of Casino Royalty. Pagpapakilala ni Stanley, may edad na si Mr. Lawis. Sa tingin niya ay nasa 60s na ito. But he is looking good and strong. May itsura rin ang lalaki at sa tingin niya ay may lahing banyaga ito. He smiled and praised her. Nagpasalamat naman siya sa lalaki at umupo na muli sila sa kanilang upuan. Hindi naman nagtagal ay isa-isa nang dumating ang kanilang in-order kanina. Stan Leo and Mr. Lawis are discussing business. May balak na magsosyo ang dalawa sa isang Casino Royalty branch na itatayo sa Amerika. Noang Stanley, he is really open to any businesses lalo na at may credibility ang kasosyo o investors nito. Habang kumakain sila ay tumunog na naman ang sipi ni Stanley. Tumayo si Stanley at sandaling nagpaalam na tanggapin na muna nito ang tawag. Nagmadaling nilagay ni Savannah ang earpiece sa kaliwa niyang tainga. At pinindot ang button on sa kanyang relo kung saan connected ang tracker ng asawa. She also put a tapang device on his phone para maririnig niya ang conversation ng asawa at ng kausap nito. It only works kapag malapit lamang sila sa isa't isa. Boses ng umiiyak na babae ang una niyang narinig. Miss na kita, mahal. Kailan ka ba pupunta rito? Kanina pa kita tinatawagan pero parang ayaw mo naman akong sagutin. May itinatago ka ba sa akin? Busy lang talaga ako, mahal. Kasalukuyan akong nasa gitna meeting nang tumawag ka. Pasensya ka na muna. Out of town kami ng boss ko ngayon. I hope after a week I will be back there, okay? Sambit ng kanyang asawa sa kabilang linya. Sige, mahal, hihintayin kita. Miss na talaga kita. I love you so much. Sagot ng babae. Yeah. Sagot naman ni Stanley. Tell me you love me, please, at least give me an assurance that you love me. Sambit ng babae. Oo, mahal. I love you too. I got to go for now, okay? Mag-ingat ka palagi. Wika niya nang patayin niya na ang tawag. At parang may sumaksak sa puso ni Savannah sa oras na iyon. Babalikan pa ba ng asawa niya ang babae nito o paasahin lamang ito ni Stanley? Pagkatapos ay nakangiti itong bumalik ulit sa lamesa nila at itinuloy na nito ang pag-uusap nila ni Mr. Lawis. So, the two decided na sa susunod na taon ay uumpisahan na ng dalawa ang negosyo. For now, they will be looking for a perfect place.
May mga options na daw si Mr. Lawis at inimbitahan nga nito si Stanley na mag-ocular inspection sa mga lugar next month. So, this is a multi-billion business by two of the world's most prominent businessmen. Pagkatapos ng lunch meeting, nagpaalam na si Mr. Lawis. Ayon kay Stanley, half Pinoy and half American pala ito. Kaya pala sa isang tingin pa lamang sa lalaki ay masasabi na kaagad na may dugong banyaga ito. Maaga pa love, tara mamasyal muna tayo dito sa mall. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakapaglakad-lakad in public na magkasama no. He added, yes, it's true, palaging busy si Stanley sa business. Weekends lamang silang nagsasamang dalawa. Lately kahit weekends ay hindi na talaga sila nakakapasyal na magkasama. Pumasok sila sa isang jewelry shop. Nakita niyang seryosong tinitingnan ni Stanley ang isang instant na puro kwintas ang nakadisplay. Love, tulungan mo naman akong pumili para sa ating dalawa. He called her. I think I like this one. Tinuro niya ang couple necklace na may tigkalahating pendant na puso. Nice one. Wika nito. Ito ang puso ko. At ang kalahati naman nito ay nasa'yo love. Nakangiting sambit niya sa asawa. Yung puso mo ba love? Nasa akin rin ba ang kalahati? Tanong niya. Nakatitig siya sa mga mata ni Stanley nang tanungin niya ito. Of course love. Kanino pa nga ba itong kalahati ng puso ko? Kundi sa pinakamamahal na asawa ko lamang. Nauutal nitong sagot, kung hindi siya nagkakamali ng kutob. Parang nahihirapan si Stanley sa pagsagot sa kanya. Pero nagkibit balikat na lamang siya. Binili ni Stanley ang kwintas na iyon at doon mismo ay pareho nilang isinuot iyon. Pagkatapos nilang mamasyal sa mall, inanyayahan niya ang asawa na magsimba. Sa simbahan mismo kung saan sila ikinasal. Sana naman ay maaalala ni Stanley ang araw na iyon. Ang araw ng kanilang kasal na pinakamasayang araw para sa kanilang dalawa. Sumandal siya sa balikat ng asawa habang nakikinig sa sermon ni Father. Na-timing pa man din na tungkol sa holy matrimony. Naalala niya ang araw ng kasal nila. Parang nakikita pa rin niya ang gwapong mukha ng asawa sa harap ng altar na pinapahid ang mga luha nito habang siya ay naglalakad patungo sa altar. Love, naalala ko noong ikinakasal tayo. You cried. Why? Tanong niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Stanley. Gusto niya lang maalala ng asawa niya ang lahat. Gusto niya itong magising at ma-realize na siya ang totoong true love nito simula pa ng college days. Iyak iyon ng kaligayahan love. Nang makota kita na naglalakad sa gitna ng simbahan. Ang sabi ko, ang lapit ko na sa babaeng gusto kong makasama habang buhay. At sa araw na iyon, ikaw lamang pinakamagandang babae para sa akin. He exclaimed. Lihim siyang bumuntong hayninga. Noon yun. Pero ngayon, may kaati na siya sa puso ng asawa. This move of hers is a way of slowly fighting his feelings back. Sana, makakalimutan na nito ang babaeng iyon. Sana, tuloy-tuloy na nga talaga ang pagkakamabutihan nilang mag-asawa. Nang dumating sila sa mansyon ay hindi nila inaasahang may bisita sila. 6 na ng hateng gabi. At hindi niya ito inaasahan. Ang mga bisita niya ay ang kanyang mga kaibigan. Ang mga kasangga niya na sina Zarina Tay Amora, Lucy Violet, Taylor, Leila at si Ruby. Nakaupo ang mga ito sa terrace nila at seryosong nakatingin sa kanilang mag-asawa na tila ba inoobserbahan silang dalawa. Naisip niya marahil ay alam na ng mga ito ang tungkol sa babae ni Stanley. At bilang assassins, alam na niya kung ano ang dahilan ng pagpunta ng mga kaibigan niya sa mansyon nila. Hi Savannah, hey kuya, bati ni Zarina kay Stanley. Magpinsan ang dalawa ngunit si Stanley ay mas matanda kaysa kay Zarina ng ilang taon. Hello girls, ngayon lang ata kayo pumasyal dito. So, sa palagay ko marami-rami kayong mga bagay na pagkukwentuhan. Sagot ni Stanley sa pinsan. Binati rin naman ito ang iba pang mga kaibigan niya na seryoso lamang at walang kangiti-ngiti sa asawa niya. Kuya, aalis na muna kami. Girls hangout ito. Kaya si Savannah lang ang dadalhin namin.
Wika naman ni Lucy. Okay sige basta mag-ingat kayo. Sila ang mag-ingat sa amin. Singit naman ni Taylor. So tara na Savannah, let's go. Sambit ni Ruby na tumayo na at kinuha ang helmet nito. Bawat isa ay may nakahawak na helmet. Naka-Ducati kayo. You know that nasira na ang Ducati ko. Hindi na niya naituloy ra. Don't worry Savannah, may dinala kaming bago para sa iyo. Nasa labas. Tara na. Dagdag naman ni Layla. Itinapon nito sa ere ang susi at sinalo naman niya iyon. It's exciting. Namiss na rin niya ang pagmumotor. Lahat sila ay magaling pagdating sa motorsiklo. They were trained warriors at kahit nakasakay sila sa motor ay kaya nilang makipagbarilan sa kaaway. Among them all, siya ang pinakamagaling pagdating sa motor. At nang makita niya ang susi ay pansamantalang nawala ang sakit sa kaibuturan niya. Lumabas sila sa gate at napaawang ang bibig niya nang makita ang brand new black Ducati. Oh, this is so nice. Wika niya sa mga kaibigan. We bought that for you Savannah. It's a gift from us. Wika ani Zarina. Thank you talaga sa inyo. Teka, ano ba talaga ang pakay ninyo? Tanong niya. Alam mo na kung ano. Let's talk about it somewhere else okay? Wika ni Lucy na pumunta na rin sa Ducati nito at pinaandar na. At sumunod na sila, pati na rin si Savannah. Pinaharurot niya ang motor. Napakatulan ng takbo niya. Mas nauna pa siya kaysa sa mga kaibigan niya. Mabilis siyang nagpapatakbo sa gitna ng dalawang malalaking truck. Mabilis niyang pinapatakbo ang Ducati. Ito si Savannah. Ito ang totoong Savannah. Pumerada sila sa isang beach at pumunta sa isang cottage upang simulan ang pag-uusap nila. Huling dumating sina Layla at Ruby dahil bumili pa ang dalawa ng makakain nila. Savannah, he is my cousin and I am sorry. Pinuntahan ka namin dahil gusto naming ipaalala sa iyo na anumang oras ay nandito kaming mga kaibigan mo at handa kang damayan kahit anong oras. Kung nasasaktan ka na Savannah, hindi naman masamang bumitaw diba? Paalala ni Zarina sa kanya. Girls, kilala niyo ako. Alam niyo naman ang aming love story diba? Alam niyo kung gaano ko kamahal si Stanley at ganun rin naman siya sa akin dibi. Kanina, pinakita niya sa akin na mahal niya ako. At nag-aalala siya sa akin. Huwag natin siyang husgahan. Lagi namang merong second chance. Malungkot niyang sambit. Sigurado ka ba dyan Savannah? Handa ka bang masaktan balang araw? Sa tingin ko ngayon pa lang. Palayain mo na si Stanley. Nagawa kanyang lokohin so it means hindi ganoon kalalim ang love niya para sa'yo. Dagdag din ni Ruby. Savannah, don't misinterpret us. Kaibigan ka namin kaya concerned kami sa'yo. We are trained to be the strongest. Kahit nga ang umiyak na gagawa nating pigilan. Gusto lang naman namin na gumising ka na please. Sinundan ko sila this past few months at ilang beses na rin silang pumasok sa isang hotel. Savon nudge. Kaakibat ng love ang respeto sa isa't isa. Pinalitan ka na niya sa puso niya Savannah. Mahabang salaysay ni Taylor. No please. Huwag niyong sabihin sakin yan. Ako ang mahal ni Stanley. Ako ang asawa niya. At ang babaeng iyon. Hindi mahal ni Stanley iyon. Natukso lang siya. Kahapon. Kanina. Bukas. Ako lamang ang mahal ng asawa ko. Pigil ang mga luhang sambit niya. Sige, sige paniwalaan mo muna Stanley Savannah. Pero pagdating ang araw na matauhan ka na, kami ang una mong tawagan ha. Ang Golden Scorpion Clan ay inaantay peren ang pagbabalik mo. Matapang ka Savannah, walang bagay ang hindi mo kakayanin. Sambit din ni Zarina. Ang tanging hindi ko kakayanin ay kung mawawala ang asawa ko sa buhay ko. Salamat sa inyo. Alam kong mahal niyo ako kaya concern kayo para sa akin. Ngunit mas mahalaga ang asawa ko ngayon at inaayos na namin ang lahat. Sisiguraduhin ko na simula bukas ay wala na siyang iba. Matapang niyang sambit. Sana nga Savannah, pero kung sakaling kailangan mo kami, just give us a call. Remember isa kang assassin at walang sino man ang may karapatan na saktan ka dahil kaya mong mag-isa Savannah. Remember who you are, Lady Red.
Sambit ni Lucy. Mataman niyang tinititigan ang kanyang asawa sa labas habang nagluluto siya sa kitchen. Nakaupo ito sa porch sa malawak na terrace habang umiinom ng kape. She can really see him from afar. Napapalibot ng glass wall ang ground floor ng bahay nila. Seryoso si Stanley habang nakatitig sa malayo. Seems that he is thinking of something or someone instead. Kagabi nang umuwi siya ay niyakap at hinalikan niya ang asawa nang pumasok na siya sa kwarto nila. Nagdidiwang ang puso niya kagabi dahil paulit-ulit na may nangyari sa kanilang dalawa. It's something that she also miss about him. Ang pagtatalik nilang dalawa na parang wala ng bukas. Ouch! Sambit niya nang talsikan siya ng mantika sa kanyang braso. Natalsikan tuloy siya ng mainit na mantika galing sa pinipritong isda dahil panay ang titig niya sa kanyang asawa. She likes to cook breakfast for them kahit may mga katulong naman sila. Para sa kanya ay special ang araw na ito. Ilang araw na rin silang magkasama ni Stanley. Maybe he is really doing something to bring back the old times between them. Naghiwa na rin siya ng kamatis at green cucumber. Love, luto na ito. Tara na breakfast na tayo. Sambit niya sa asawa nang makalapit rito. Niyakap niya ito mula sa likod at hinalikan. Tila nagulat naman ito sa ginawa niya at nang matauhan ay bigla siya nitong niyakap at ginantihan rin ng halik sa kanyang lips. Tumayo naman ito at nabahala siya nang makita ang malungkot nitong mukha. Physically present but mentally absent. Yun ang tamang paglalarawan sa inaasal ni Stanley sa kanya ngayon. Masakit man sa damdamin pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Lalaban parent siya para sa asawa niya. Habang may pagkakataon pa, matibay siya dahil isa siyang assassin. Ang sabi nila, ang mga babaeng assassin ay hindi umiiyak. Pero naiiba siya sa kanila. Lalaban siya at hindi susuko alang-alang sa pagmamahal niya para sa kanyang asawa. Okay ka lang ba, love? Tanong niya rito nang mapansing namumula ang magkabilang pisngi nito. Dinaman niya ang noo nito at napaso siya dahil sobrang mainit ang balat ng asawa. Masama lang siguro ang pakiramdam ko, love. Sagot nito. Sige, kumain ka na muna, at ihahanda ko ang gamot mo. Kumain kang marami, love. Wika niya rito. Umupo siya sa tabi ni Stanley at inisikaso ito habang kumakain. They used to be like that. Sweet at maalaga sa isa't isa. But lately, he changed a bit. Hindi na rin ito umuuwi sa oras. Paano naman sila sasabay sa hapagkainan, diba? Naalala niya bigla ang sinabi ni Taylor. Nakita nito na maraming beses nang pumasok sa isang hotel si Stanley at si Grace. Masakit. Oo, pero sa ganitong pagkakataon susubukan ang pagiging matapang niya. Susubukan ang tibay at tapang niya sa pamamagitan ng sakit at pighati. Sa tingin niya ay sa ganoong paraan niya dapat patunayan na isa siyang assassin. Yung tipong sa hanggang kaya pa niya ang sakit ay lalaban at itutuloy pa rin niya ang lahat. Nagpasalamat naman si Stanley nang bigyan niya ito ng gamot pagkatapos nilang mag-almusal. Umakyat ito sa kwarto at nagpaalam na magpapahinga na lang muna. Kinagabihan ay pinalitan niya ang mga damit na suot ng asawa. Natutulog ito at napakataas pa rin talaga ng lagnat kaya kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo at ipinahid sa katawan nito. Love, ang taas ng lagnat mo. Gusto mo bang tawagin ko si Doc? Tanong niya at ang itinutukoy ay ang family doctor ng pamilya Tay Amora. Umiling ito habang nakapikit pa rin. Huwag na, love. Lilipas rin ito. I'll be fine in the morning. Mahinang sambit ng asawa. Hateng gabi na pero hindi pa rin siya nakakatulog. Binabantay pa rin niya ang kanyang asawa kahit air-conditioned ang kwarto nila ay malalaki ang mga pawis nito sa katawan. Kaya maya't maya ay pinapalitan niya ang suot nito. Love, uminom ka na ng gamot. Wika niya rito. Binigyan niya ito ng gamot at tubig. Pagkatapos uminom ay natulog itong muli. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha ng asawa na nakapikit. Bakit nga ba mahal talaga niya si Stanley? Maraming nanliligaw sa kanya dati ngunit nahulog talaga siya sa isang Tay Amora.
He just looked a little bit matured compared with his younger brother Drake Ty Amora. Pero magkasing gwapo at magkasing tikas ang pangangatawan ng dalawa. Mahal, dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang umalis sa tabi ko. Bigla siyang napasubsob sa katawan nito pagkatapos siya nitong hilahin palapit. Hindi siya nakakilos dahil napakahigpit ng pagyapos ni Stanley sa kanya. He is too big while she is so slim. Natulala siya habang nakatitig sa nakapikit pa ring mukha ng asawa. Is he serious? Mahal, miss na kita sobra. Mahal, sambit ng asawa. Pakiramdam niya ay libo-libong baltahe ng kuryente ang tumama sa kanya sa sandaling iyon dahil talagang nanghina talaga ang kanyang katawan. Ang bawat salitang narinig niya sa bibig ng asawa ay parang sinasakal at unti-unti siyang pinapatay. Ang mga salitang iyon masakit para sa kanya. Akala niya ay unti-unti nang magbabago ang lahat sa kanilang dalawa. Pero nagkakamali pala siya dahil bukang bibig pa rin ni Stanley ang babae nito. Hindi siya nakakilos dahil sa sobrang gulat. Hinayaan na lamang niyang yakapin siya ng asawa kahit parang ilog na dumadaloy ang kanyang mga luha sa mukha. Kinabukasan, nagising siyang mag-isa na lamang sa kama. Tumayo siya at magtong-mugto ang kanyang mga mata. Natulugan na pala niya kagabi ang pag-iyak. Tinignan niya ang kanyang cellphone at binasa ang text ni Stanley na nagsasabing meron siyang emergency meeting today. Siguro naman ay magaling na ang asawa niya. He already managed to get up. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin kagabi, asawa ko. Napapangiti at naiiyak siya habang binabasa ang mensaheng iyon ng asawa. Naligo siya at nagbihis. Susundan niya si Stanley sa opisina nito. Naalala niya ang Ducati na bigay ng mga kaibigan niya. Yun na muna pala ang gagamitin niya. Suot niya ulit ang all-black outfit na never pang nakita ni Stanley na suot niya. Palagi siyang ladylike sa harap ng asawa. Sinuot rin niya ang kanyang helmet. Tinawagan niya ang secretary ni Stanley. Ang sabi nito ay nasa meeting pa ang boss nito. So, totoo palang may emergency meeting ang asawa at hindi ito pumunta sa kabit nito. Para hindi siya mainip ay pumunta na muna siya sa isang karenderya at doon na nag-lunch. Tinwagan niya ang kanyang mga kaibigan at dumating naman kaagad si Taylor at Ruby Rose. Nakakotse ang dalawa kaya nang umalis sila sa lugar na iyon ay iniwan na muna niya ang Ducati sa may-ari ng karenderya at sumakay na muna sa kotse ni Taylor. Itim na hunchback type lamang iyon. Walang fixed na sasakyan ang mga kaibigan niya. Linggo-linggo ay paiba-iba ng kotse ang mga ito kapag may lakad. Gusto mo ba talagang malaman kung saan nakatira ang babae ng asawa mo? Tanong sa kaniya ni Taylor. Tumango naman siya sa kaibigan. Of course. Gusto niyang malaman kung bakit nahulog si Stanley sa babaeng iyon. Anong klaseng buhay ang meron si Grace? Bakit nagawa siyang lokohin ni Stanley? After almost 30 minutes ay narating na nila ang lugar. Bella is right. Squatter area nga iyon. Tumambay sila sa kabilang kalsada at sa harap mismo ng bahay ni na Grace. Pagsapit ng hapon ay nakita nilang lumabas ang dalawang babaeng may dalang mga gamit. Pumwesto ang dalawa sa tapat ng bahay ng mga ito. Ang isa ay ang babae ni Grace at ang kasama naman nito ay mas bata pa. Magkamukha ang dalawa at hindi siya magkakamaling magkapatid nga ang dalawa. Magbebenta ang dalawa ng barbecue. Si Grace ay hinahanda ang ihawan at ang kasama nito ay nililinis ang maliit na glass stand at inaayos na ang mga benta ng mga ito. She can't help but to stare at Grace, ang girlfriend ng asawa niya. Simple pero napakaganda rin nito. Effortless beauty. Ika nga, kahit luma at pambahay lamang ang suot nito ay hindi maitatago ang kagandahang taglay ng dalaga. May 3 maliliit na lamesa sa tabi ng pwesto ng mga ito. Are you okay, Savannah? Nakita mo na ba? Napakabata pa ng babaeng iyon. Pero mas maganda ka sa kanya. Sambit ni Ruby Rose na nasa tabi niya. Oo nga, maganda pa rin talaga ang legal wife, diba? So, anong plano mo ngayon, Savannah? Gusto ko lang siyang makita. Tipid niyang sambit.
Hindi nagtagal ay marami na ring parokya na ang lumapit nang magsimulang umusok ang ihawan na iyon. Bumaba na rin silang tatlo sa kotse at lumapit na rin sa mga ito. Magkano ang lahat ng iyan? Tanong niya kay Grace. Tila ba nagulat ito sa narinig at bahagyang natulala nang makita siya. Papakyawin ko na, dagdag pa niya. Ha, ate sure po kayo? Maang natanong nito. Tumango lamang siya sa babae. Nako salamat po talaga ate. Nakangiting wika ni Grace. Hindi niya makita ang mukha ni Savannah, Taylor at Ruby Rose dahil naka-face mask silang tatlo. Hatiin mo lang. Para sa dalawang kaibigan ko at ang isang plastic rin para sa asawa ko. Sana magugustuhan niya ang barbecue mo. Wika niya. Ha, oo naman ate. Magugutusan po talaga ito ng asawa mo. I am sure kapag natikman niya ito babalik-balikan niyo ang barbecue ko. Dagdag pa nito, tiningnan niya ang mga kasama niyang seryosong nakatitig sa kanila. Siguro nga, mauulol talaga ang asawa ko kapag natikman niya ito. Sambit niya. Matamis naman siyang ningitian ng dalaga at lumabas ang mapuputi at pantay-pantay na ngipin nito. Salamat naman at may namakyo sa paninda namin. Maaga akong makakapasok sa trabaho ngayon. Dinig niya ngunit binaliwala niya lamang ito. Paalis na sana sila ngunit may pumaradang magarang sasakyan sa harap ng ihawan. Bumaba ang isang may edad na lalaki at 3 bodyguards sa likuran. Hello Grace. Sa wakas nahanap ko rin ang bahay ninyo. Dito ka pala nakatira. Order pa sana ako ng barbecue mo but I think may namakyo na. Sambit ng lalaking pinakabos. Opo Don Ismael, wala na po kaming paninda. Tipid na sagot ng dalaga sa lalaki na sa palagay niya ay nasa late 50s na. Pansin rin niya ang kakaibang titig nito kay Grace na parang pinagnanasahan nito ang katawan ng dalaga. Okay next time na lang. By the way, para sa iyo pala. Wika ng Don Israel sabay turo sa isang kahon ng cake at isang plastic ng mga chocolates na dala ng tauhan nito. Don Israel, sinabi ko na nga po sa inyo na magagalit po ang boyfriend ko. May inis sa tonong sambit ni Grace. Boyfriend mo pa lang naman hindi pa asawa. Sambit ng matanda. Malapit na rin po kaming magpakasal kaya hindi ko po matatanggap ang regalo ninyo. Sorry po. Malungkot na sambit ni Grace at tinalikuran na ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit parang hiniwa ang puso niya sa huling sambit ng babae. Ano ang kasal na pinagsasabi nito? Did her husband promise her marriage? Impossible. Milagrong eksaktong 7 pa lamang ng gabi ay nasa bahay na si Stanley. Nilapitan niya ang asawa at mahigpit itong niyakap. Bago mag-6 ang gabi ay nakauwi na siya kanina. Inutusan niya ang katulong na ihanda na ang kanilang din. Pinainit niya ang barbecue na binili niya kanina. Love, the dinner is ready, let's eat. Sambit niya sa asawa habang tinatanggal ang coat nito. So, mabuti naman at maaga itong umuwi. Ibig bang sabihin ay hindi ito dumaan sa babae nito? Siguro ay namulat na ito sa katotohanan na siya ang asawa. Wow, thanks love. Tamang-tama, gutom na ako. Buong araw kasi ang meeting namin kanina with the board of directors ng company. Kinukumusta ka pala ni Papa? Wika nito sa kanya. Si Jake Ty Amora ay ang ama ni Stanley at siya pa rin ang co-chairman ng Ty Amora Companies. Ang mga anak niya lang ang namamahala dito. Ang ama parent talaga nila Stanley ang magdidesisyon. He is still the most powerful in deciding about their companies. Malapit siya sa ama ni Stanley. Ang tawag niya dito ay Papa J. Kung tutuusin nga ay parang siya pa ang anak ni Jake Ty Amora kumpara kay Stanley. Spoiled siya sa ama nito at hindi naman sa pagmamayabang. Pero siya talaga ang paborito nito. What? Dumating na sina Papa J. I miss them both, sana we can visit them. Natutuwa niyang sambit sa asawa. Yes love, at may pasalubong raw siya sayo from Paris. Next week if I am not busy, bisitahin natin sila. Next month they will be leaving to Bangkok. Wika nito. Well, puro travel na lang ang mag-asawang Ty Amora. Bihira na lamang nananatili ang dalawa sa Pilipinas kaya bihira na rin lang sila kung magkita.
Kumain na tayo. Wow, ano ito? Mukhang masarap. Sambit ni Stanley nang makita ang nakahain na kanin at ang barbecue pork na nakalatag sa lamesa. Pinainit ko na lang, love. Wika niya. Nagsandok siya ng kanin at inilagay sa plato ni Stanley. Kumuha rin siya ng 2 sticks ng barbecue. Nilagay sa platito at inilapag sa tabi ng platong may kanin na para kay Stanley. At nagsimula ng kainin ni Stanley ang karne na inihaw. Sa una, natigilan ito at sa pangalawang kagat nito sa karne ay tila may naalala ito. Saan mo nabili ito, love? Agad nitong tanong. Diyan lang sa tabi-tabi sa squatter area to be exact. Why, love? Is it familia? Mahina miyang tanong. Sinusubukan niya lang ito para makita ang reaksyon nito. Hindi naman, love. Pwede na rin ang lasa. Sambit nito while taking another bite na sinabayan ng kanin. Masarap rin naman, love. Well, hindi natin dapat ina-underestimate ang mga taga-squatter area. Magaling rin sila at masarap. Diba? Magaling at masarap mag-ihaw, I mean. You see, ramdam mo ba ang karne? It's tender, lean and fresh. At ang sauce, super saucy and juicy, hindi tinipid. Affordable pa. Hindi niya alam kung bakit nasabi niya yun. Nakita niyang natigilan si Stanley. Pinagpawisan ito ng malapot. Love naman. Iba pa rin talaga ang mga sikat na grilling house, diba? He answered. Iba rin naman talaga yung may class. Pero depende naman yan sa lasa. May mga taong pipiliin pa rin ang low class kaysa sa high class kapag natikman na nila. She answered. Well, she just can't help it. Hindi ka ba kakain, love? Tititigan mo na lang ba ako riyan? Tanong nito. Parang nabusog na ako habang tinititigan ka, love. Sambit niya. Narinig niya ang tunog ng ringtone ng cellphone ni Stanley. Pero parang wala ata itong balak sagutin kung sino man ang tumatawag. Alam niyang hindi iyon employees. Istrikto si Stanley dahil kapag beyond work time ay ayaw na nitong may mang-iistorbo pa rito. Except kung emergency. If it's not an investor, it could be one of the directors or a family member. Bakit hindi mo sagutin ang tawag, love? Tanong niya. Kung ganitong ayaw nitong sagutin. Marahil ay ang babae ni Stanley ang tumatawag. Kinuha nito ang cellphone at pinatay ang tawag. So, sa tingin niya ay si Grave talaga iyon. Love, bakit mo pinatay ang tawag? Baka babae mo iyon. Matapang niyang tanong. It's one of our clients kanina, love. Napakakulit. Sinabi ko naman na magseset kami ng meeting next week. You know I don't want to talk business informally. Okay. Tipid niyang sambit. Sana nga kliyente lamang iyon. Sa kabilang banda, panay ang pagdial ni Grace sa cellphone number ni Stanley. Ilang ulit na niyang tinatawagan si Stanley pero panay ring lamang ang cellphone nito. Kanina tinawagan niya ang boyfriend pero sandali lamang silang nagkausap dahil nasa meeting daw ito. Naiintindihan naman niya ang nobyo niya dahil alam niyang busy ito palagi. Sa isang malaking kumpanya ito nagtatrabaho. Ilang araw na rin silang hindi nagkikita ni Stanley. Miss na niya ito kahit nagpaalam naman ang nobyo na isang linggo itong mawawala dahil sa trabaho. Nasanay na rin siyang palagi siya nitong hatid sundo sa trabaho. Kagaya ngayon na naglalakad siya palabas ng kalye dahil mag-aabang na lamang siya ng jeep. Nagbabasakali siya na baka nasa daan na si Stanley at susurpresahin siya. Pero wala talaga ito. Mag-aapat na buwan na silang magkarelasyon at aminado siyang napakasarap magmahal ni Stanley kaya nga kaagad siyang nahulog sa binata. Malaki ang agwat ng edad nila pero physically ay bata pa tingnan si Stanley kaysa sa mga kaedad nito. Napakagwapo, napakakinis at napakaganda ng pangangatawan nito. At kapag hinahatid nga siya ng nobyo sa bahay nila ay nagkakaundagaga na ang kanilang mga kapitbahay makita lamang ang lalaki. Marami siyang racket dahil pinapaaral niya ang kanyang mga kapatid. Gusto niyang makatapos ang mga ito sa pag-aaral upang hindi habang buhay ay magiging dukha ang mga ito. Siya naman, gusto rin niyang maging isang guro. Pero sino pa ang magtatrabaho kung pati siya ay mag-aaral pa? Kaya naman siya na lamang ang magtutustos sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid.
Pagkatapos ng ilang minuto ay narating na niya ang VIP bar na pinagtatrabahuhan niya. As usual, isa siyang waitress. Nalulungkot siya dahil nakikita niya si Stanley sa bawat sulok ng lugar ng bar. Dito sila unang nagkakilala at dito rin niya sinagot ang nobyo. Nakakaiyak. Hindi niya mapigilan na hindi umiyak. Hindi niya kayang hindi nakakasama ang nobyo. I am sorry. Wika ng isang matangkad at magandang babaeng nakabangga niya. Nahulog ang cellphone nito. Nakatayo lang naman ito at nakatingin sa kanya. Yumuko siya upang pulutin ang cellphone ng maganda at sopistikadang babae pero bigla siyang natigilan nang makita ang litrato sa cellphone nitong nakaon ang backlights. Nanginginig siya habang pinupulot iyon dahil ang nasa larawan ay kamukhang-kamukha ng nobyo niya na may kayakap na magandang babae. Nakayapos ang lalaking kamukha ni Stanley sa bewang ng napakagandang babae. Sa nakikita niya ay napakasaya ng dalawa sa litrato. Thank you, miss. Ang ganda talaga ng pinsan ko, no? Bagay na bagay sila ng asawa niya. Sambit ng babae na nakangiti sa kanya. Hinarap pa nito mismo sa mukha niya ang litrato ng dalawa kaya naman kitang-kita niya na ang nobyo nga talaga niya ang nasa litratong yun. Okay ka lang, miss? Or should you take my orders now? Hindi na niya nagawa pang humarap sa babae at mabilis na munang pumasok sa CR at doon siya umiyak. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya at tinawagan si Stanley. Ngunit kagaya kanina ay panay ring lamang ang cellphone nito. Lumabas siya sa CR ngunit nakasalubong na naman niya ang babae kanina. Oh, now you're crying, ha? Alam mo, mas mabuti pang ngayon pa lamang ay iyakan mo na ang lalaking iyon. Don't you know or hindi ba niya nasabi sa'yo na may asawa na siya? Hey, si Stanley Ty Amora ay kasal sa pinsan kong si Savannah Smith. If ever you want to thank me later. I am Bella Smith. I am Savannah first cousin. Wika nito at tumalikod na sa kanya. Bago pa man ito nakalayo na ng tuluyan ay humabol siya rito. Hinawakan niya ang balikat ng babae at iniharap sa kaniya. Sinungaling ka, hindi ako sasaktan ni Stanley. Mahal niya ako. Ha, mahal. Well, kung hindi ka naniniwala bakit hindi mo puntahan ang lugar na ito? At nang makita ng dawelaong mata ang katotohan, may iniwan itong papel sa kamay niya. Naiwan siyang tulala, parang saysabog ang dibdib niya sa oras na iyon. Hindi niya kayang magtrabaho sa gabing ito kaya walang palem siyang umalis sa lugar na iyon. Lakad-takbo ang ginawa niya. Hindi niya alam kung saan siya ihahatid ng kanyang mga paa. Patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Paano niya tatanggapin ang katotohanan iyon? Ginawa siyang kabit ni Stanley. Wala na atang mas masakit pa sa katotohanan na iyon. Tumigil lamang siya sa pagtakbo sa kalsada nang biglang namatay ang ilaw ng mga streetlights sa kanto. Parang ang puso niyang unti-unti ring namamatay sa oras na iyon. Ano ang dapat niyang gawin? Samantala, 5 araw na rin ang lumipas simula nang magpaalam si Stanley sa kanya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa kanya ang nobyo. Kahit na panay ang tawag niya rito. Busy ang phone nito palagi at ang laking epekto sa kanya ng bagay na iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya pinupuntahan ang address na ibinigay ng magandang babae sa kanya. Takot siya, parang hindi ata niya makakaya kung ano man ang malalaman niya. Pero umaasa pa rin naman siya na sana ay walang katotohanan ang bagay na iyon. Sana ay sinisiraan lamang si Stanley ng kung sino mang babae na iyon. Gusto niyang manggagaling mismo kay Stanley ang lahat. Umaasa pa rin siya sa mga pangako ni Stanley sa kanya at sa sinabi nitong mahal na mahal siya nito. Isang linggo na rin siyang iyak ng iyak sa bahay nila. Hindi siya pumasok sa trabaho simula nang marinig ang masakit na bagay na iyon mula sa magandang babae. Sino nga ba ang paniniwalaan niya? Ang babaeng iyon o si Stanley na nobyo niya? Ate, kain na po. Tawag sa kanya ni Elise. Ang nakababata niyang kapatid. Grade 12 pa lamang ito at kumukuha ng STEM sa pampublikong paaralan. Si Elizabeth naman ay grade 10. At ang pinakabunso nilang si Junior ay grade 4 pa lamang.
Ang nanay nila ay 50 years old na at hindi na nakakapagtrabaho kaya naman pasan niya ang lahat dahil siya ang umako ng lahat ng responsibilidad bilang ama at ina sa kanyang mga kapatid. Hindi siya dapat sumuko, pero ngayon, tila nawalan siya ng gana. Nag-aalala siya at nasasaktan at kung totoo man ang sinasabi ng babae sa bar ay parang binagsakan siya ng langit at lupa. Tumayo siya at sinamahan na ang kapatid patungo sa maliit nilang hapag-kainan. Si Elise at ang nanay nila ang nag-aasikaso sa munting ihawan nila dahil ang akala ng mga ito ay may sakit siya. May 6 na pirasong piniritong isda ang nakahanda sa lamesa. Si Elise na ang nagsandok para sa kanya. Ito na rin ang naglagay ng ulam sa plato niya. Masakit ang katawan niya pero mas masakit ang puso niya sa sandaling iyon. Anak, hindi ka pa ba papasok sa trabaho? Tanong ng nanay niya. Nay, maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Ayaw ko na po sa bar. Gusto ko po ay iyong pang-umagang trabaho lamang. Sagot niya. Ay ate, may bagong bukas na cafeteria sa tapat ng school namin. Kulang pa sila sa crew. May nabasa akong nakapaskil na kailangan daw nila ng waitress. Wika naman ni Elise sa kanya. Ang school nito ay nasa tapat ng isang exclusive na paaralan at nasa mismong syudad rin iyon. Kaya maraming mga businesses ang tinatayo sa bahaging iyon. Sige. Sasamahan kita bukas Elise. Wika niya sa kapatid. Samantala, nakaupo ang mag-asawang Stanley at Savannah at sabay na humihigop ng kape sa bagong bukas na cafeteria. Actually, noon pa ipinatayo ni Savannah ang building na iyon kasi gusto niyang magkaroon ng sariling cafeteria. But nagbago ang sip niya noon dahil gusto niyang manatili na lang muna sa bahay nila. Pero ngayon, naisipan niyang binuksan niyang muli ang cafeteria at least may pagkakaabalahan siya kahit na paano. Stanley is always very supportive. Hindi siya nito iniwan hanggang sa opening ng kanyang cafeteria. Malaki ang pasasalamat niya sa asawa dahil palagi itong nag-aasikaso sa kanya at sa mga kailangan pa niyang i-improve. She observed that hindi na rin ito masyadong ginugugol ang oras sa cellphone. Sa katunayan nga ay nag-file ulit ito ng isang linggang leave sa office para lamang tulungan siya sa first week ng cafe niya. All things is set already, love. Salamat sa iyo for guiding me. Wika niya sa asawa. Of course. Lahat ng kapital ay galing kay Stanley. Ano nga ba ang alam nito tungkol sa pagiging bilyonarya niya? Ang alam nito ay mayaman ang mga magulang niya pero hindi siya. Kilala rin sa pagiging kuripot ang mga magulang niya. Kaya si Stanley na mismo ang nagrepresenta na mag-finance sa business niya na worth millions. It's a little bit classy cafeteria at ang mga ingredients nila ay galing pa abroad. Medyo mahal nga pero maraming pumupunta lalo na ang mga sosyal na mga estudyante at mga dumadaan lamang sa lugar na yon. Andito lagi ako para sa you, love. Masaya nga ako dahil naisipan mong mag-business na rin of your own. Tagapagmana ka pero dapat ay may sarili ka rin talagang business na matatawag na sayo talaga. Sambit nito. Thanks, love. Mahal kita and I really appreciate your efforts. All your efforts for me. Wika niya. Sabay halik sa pisngi nito. Mahal din kita. Tipid nitong sambit. So, bukas siguro ready ka na. Kasi babalik na ako sa trabaho ko. Wika nito. Yes, love. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko na ito. Asikasukin mo na ang business mo. Nakakalungkot na mag-isa na naman siya pero masaya siya sa kabilang banda dahil nakita niya ang efforts at encouragement ng asawa niya. Pakiramdam niya ay bumalik ulit ang dating Stanley. Yung dating Stanley na mahal siya at siya lamang ang nakikita at napapansin. Sana nga ay tuloy-tuloy na dahil masaya na ulit siya. Sabi nga nila, kung mahal mo ang isang tao ay ipaglaban mo at bigyan ng pangalawang pagkakataon para magbago. At ipakita na deserve nito ang pagpapatawad niya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Stanley sa opisina niya. Marami siyang nakabinbin na trabaho. Pero okay lang dahil siya naman ang boss. At syempre masaya siya para sa kanyang asawa dahil naisipan nitong magnegosyo. 1 cup of coffee with creamer please.
Sambit niya sa sekretarya sa intercom. Ang bilis ng oras. Hindi niya namalayang 1:00 na pala ng hapon. Ni hindi niya ginalaw ang pagkaing dinala ng sekretarya niya kanina. Tiningnan niya ang cellphone niya. Almost hundreds missed calls sa blocked list ang nakita niya. Bumuntong hininga siya. Grace is important to him but recently napagtanto niyang mas importante ang asawa niya. Iiwasan niya si Grace at subukang ibaling ang lahat ng atensyon at pagmamahal sa asawa. Kahit na masakit rin sa kanya dahil natutunan na rin niyang mahalin ang dalaga. Dapat pa rin niyang gawin kung ano ang tama. Si Grace ay kagaya ni Savannah na special sa kanya. Pero hindi niya pwedeng mahalin. Everything is in wrong timing. Alam niya na balang araw ay mapapatawad pa rin siya ng dalaga. May mga oras na naiisip niya ito. Namimiss rin niya ang dalaga at ang maamo nitong mukha. Pero iniisip niyang kasalanan iyon at hindi na dapat siyang magkamaling muli. Sir, someone is looking for you. Wala naman po siyang appointment pero napakakulit po. Wika ng sekretarya niya. Napakunot ang noo niya. Ayaw talaga niya ng bisita kung walang appointment. Sir, Grace Rosauro po ang pangalan. Ano po, paaalisin ko na po ba? Tanong ng sekretarya niya sa kabilang linya. Sunod-sunod siyang napalunok. Hindi niya inaasahan na mahahanap siya ni Grace. Sige, papasukin mo siya. Tanging sambit niya sa intercom at hindi nagtagal ay pumasok ang babaeng kaati ng asawa sa puso niya. Tahimik lamang ito at ang mga mata ay nakaukol lamang sa kanya. Mahal, umiiyak na sambit nito na biglang tumakbo palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Grace. Mahal, tanging sambit niya sa dalaga. Iyak ito ng iyak. 2 linggo silang hindi nagkita ng dalaga at hindi niya maitatagong na miss niya rin ito. Ayaw niyang nakikita itong umiiyak. Dahil ito ang kahinaan niya. Nakakandong ito sa legs niya at yakap siya. Nagtitigan sila at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. She kissed his lips and he is tempted to reply her kisses. Mahal, tell me, totoo ba? Totoo bang may asawa ka na? Matapang nitong tanong sa kanya. Natigilan siya. Mahal, please huwag kang magsinungaling. Totoo ba? Sana wala pa at sana. Walang katotohanan ang sinabi sa akin ng babae sa bar na kasal ka na raw. Mahal, may asawa ka na ba? Muli nitong tanong. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Grace. Oo, Grace. Patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa'yo. Totoong may asawa na ako. 3 taon na kaming kasal. Patawad, Grace. Serisong niyang sambit sa dalaga. Tumayo ito at pinagsasampal siya at pinaghahampas ang dibdib niya. Sinungaling ka, Stanley. Niloko mo ako. Manloloko ka. Ginawa mo akong kabit. Hayop ka. Grace, pakinggan mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nahulog ako sa'yo. Minahal kita. Ginamit mo lang ako, Stanley. Manloloko ka. Hayop. Malakas na sigaw ni Grace habang walang tigil sa pag-iyak. Patawad, Grace. Hindi ko sinadyang saktan ka. Patawarin mo ako. Napaupo na ang dalaga sa sahig at iyak ng iyak pa rin ito. Lumapit siya sa babae. Lumuhad siya at yamakap rito. Stanley, mahal na mahal kita. Galit ako sa'yo pero mahal na mahal kita, Stanley. Pero mali pala. Hindi pala tayo dapat na magsama dahil magiging kabit ako. Ayaw ko. Stanley, bakit? Tila nahismasan ang dalaga at wala na ang bahid ng galit sa boses nito. Grace, patawad. Tama ka. Mali nga ito. Sana huwag mong kalimutan na minahal kita. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Siguro ito na ang tamang oras para itama ito. Masakit para sa akin at lalo na sa'yo, mahal. But I think this is goodbye. Buong tapang niyang sambit. Itinayo ni Stanley ang babae. Inangat niya ang mukha nito at nagtitigan sila. Kamuhiyan mo ako, Grace. Sige, sampain mo ako. Tawagin mo ako ng kahit ano. Tatanggapin ko kasi gago ako. Pinagsabay ko kayo. Pareho ko kayong niloko. Stanley, buntis ako. Bakit mo ito ginawa sa akin? Paano na ako ngayon? Paano ako muling babangon? Hayop ka, Stanley.